Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Matter, ma'am. Ma'am, kahapon po ay nabuo ang RAGE Coalition at pinamumunuan ito ni Davao City Mayor Baste Duterte. May epekto po ba ito sa Administrasyong Marcos? Considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the President. Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Dito po tayo sa Priscon ni Ate Claire patungkol ho na naman ulit sa kaganapan ng ating bayan. Ito po, tunghayan mo natin itong question and answer portion kay Ate Claire. Yan. Good afternoon po, Yusek. Magkakasa ang grupong Manibela ng nationwide transport strike sa April 15 to 17 dahil daw sa slow action ng gobyerno sa paghihirap ng mga driver dulot ng mataas na presyo ng petrolyo. And sabi po nila, hindi raw ginagamit ng Pangulo yung kapangyarihan niya para sa mga driver. And hinihiling nila na isuspend yung excise tax at VAT on fuel products. Ano po yung tugon ng Pangulo at ng Malacanang dito? Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Kailangan hanapan ng paraan. Hindi ibig sabihin na walang kapangyarihan pero hanapan ng paraan na maisuspend. Dahil malaki bagay yun. Alam mo namin na ayaw ninyo na masuspend ang VAT dahil ayaw ninyo mabawasan yung perang, yung kikitain pa ng gobyerno. Na alam naman ho namin, dyan sila magaling. Mangulimbat ng tax. Manguleksyon pala. Akala ko mangulimbat. Ay, naku. Ito ata. Panay tanggi. Ito pag si Ate Claire, pag magtatanong nito, panay tanggi. Panay dipinsa. Hindi naman lang sinasabi na ito nga po, hahanapan ng paraan at pag-aaralan. Diyan naman kayo magaling. Huwag sabihin na walang kapangyarihan. Sabihin mo lang, hahanapan ng paraan at pag-aaralan. Matanggap pa namin yun. Ngayon, ang Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito.
Wala ang batas, pero madali lang yon dahil makikiusap kayo dyan sa Kamara at sa Senado. Madaling pagbigyan yon basta gusto. Kaya may kasabihan, pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. So, ibig sabihin, ayaw. Dahil may dahilan. Pero pag gusto, may paraan tayo dyan. Tulad na lang pahulimbat lang mali-malit ang pera. Sino ba may gusto dyan? Di ba sila? O hinanapan ng paraan? Bakit na napunta tayo dyan? Tuloy. Slow action, nakikita po natin mismo ano na po ang ginagawa at nagawa ng Pangulo at ng administrasyon para sa transport sector. Sila nga po yung inuna. With or without any strike, transport strike, Kailangan pa pala idaan sa strike. Alam naman natin, nagmamahalan, antayin pa mag-strike. Yun man naman binibida ninyo, binanapin ang paraan, hindi naman sila nag-strike o kung ano-anong dahilan, pinabigyan agad. Kumbaga, pinakinggan kanilang hinaing. Yan nga hindi naramdaman. Binigyan ka na nga isang kurot, tapos yung pabigat na dinaan mo dyan, kumbaga pinapasan ka ng isang sako mga 50 kilos or 60 kilos ang bigat, tapos pinainom ka lang ng tubig. Pinabuhat ka na isang buong araw para ka nagkarga ka ng kupra sa di karga. Yan, buhatin mo dyan. Tapos pinapakain sa'yo ano lang. Pinakulo ang munggo. Wala man lang kahit dilis na lang inahalo dyan. Munggo at asin lang. Parang ganun ang pakiramdam dyan sa mga drivers natin, dyan sa mga transport sectors natin. Lalo na yung mga jeepney, yung mga individual, yung mga maliliit. po ay dumidinig sa mga hinaing ng bawat Pilipino, lalo-lalo na po sa transport sector. Hindi bawat nga, hindi bawat. Iilan lang. Ate Claire, hindi mo ba naintindihan? Iilan lang, hindi bawat. Dahil pag bawat Pilipino, isa-isa, wala, hindi na naramdaman. Kahit manhid lang, wala. Dahil ang talaga, namaminid talaga sa sobrang mahal ng crudo at gasolina. Hindi na kaya. Sa ating po ngayon, sa ating palagay, ang pag-hold ng transport strike ay hindi napapanahon sa ngayon. Hindi po ito makakatulong. Hindi na kailangan mag-strike. Hindi nga na sila nakapamasahero dahil lugi na lugi. San ka pa? Buong araw ka kumakayod. Ang kita mo, napunta lang halos lahat yung kinikita mo sa pamasada mo. Napunta doon sa gasolina, sa krudo, sa diesel. Noon dati, yung mga driver, makatikom sila 1,000, mga higit kunti o malapit-lapit sa 1,000. Ngayon, mauwi na lang nila 200 o 300. Hindi mo talaga maintindihan, Ate Claire. Dulot ng krisis sa Middle East. Ang kinakailangan po lamang talaga dito ay negosasyon, Negosasyon, pag-uusap, pagtutulungan. Mga 1 buwan ng negosasyon, pag-uusap at pagtutulungan. Sino bang maasahan itong mga sektor na makatulong sa kanila?
Ibang gobyerno lang, walang ibang sandalan ng mamamayan ng Pilipino, gobyerno. Ito ay oras na upang maibalik ang buwis na ninakaw. Dito po mga kababayan na itong nakawan sa flood control project, dalawang karma. Una, pinagyabang na maraming flood control project. Binaha, di ba? Nakikita na wala doon. Nakikita na wala palang flood control. Ngayon, na-discover nila na marami palang anomalya sa flood control. Ngayon, pinulgar na ng kalikasan, kasabay yung kasama yun sa natural na event sa mundo, itong gera. Tinamaan naman tayo ng gera. Ito na sana pagkakataon na saan na yung naipon ninyo na naipon nyo na tax sa mga tao para maibalik. Wala na. Nasa malita na. Nasaan yung pag-uusap? 1.5 buwan na. Pag-uusap na lang. Pag-uusap at pagplano, pagtutulungan. Yung tulong, walang problema. Pag mayroong igtutulong, hindi pwede pag-uusap lang pera. Check, we know na meron na pong fuel subsidy and cash assistance para sa mga driver. Pero i-consider po ba ng Malacanang na mag-utos ng fare hike para naman po mas madagdagan yung kita ng mga driver sa araw-araw? Muli, hindi ko po mapapangunahan kung ano ang masasabi ng Pangulo patungkol po dyan. Magkakaroon ng uplift meeting tomorrow. Kung Wala na masasabi yan, siya, Tikler. bibigyan po Wala natin na. ang update. Pero ang nais lamang natin pong ipaalam sa taong bayan, lahat po ng tulong na gustong ibigay ng Pangulo, dapat po ay balanse, hindi lang sa transport sector, kundi sa bawat Pilipino. Balanse talaga, balanse. Ito wala nang may sasagot si Ate Claire. Kundi ano lang, bubulahin lang muna niya. Wala na siyang argumento. Na ito, wala na siyang ipaliwanag na parang may magandang argumento talaga. Ano lang sa kanya parang palusot. On another matter, ma'am. Ma'am, kahapon po ay nabuo ang Rage Coalition. Iyon. Pinamumunuan ito ni Davao City Mayor Baste Duterte. May epekto po ba ito sa Administrasyong Marcos? Considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the President. Yan. Pag Duterte na pag-usapan, marami to. Tingnan mo to mukha ni Ate Claire. Napakaganda. Lalong gumaganda siya dito at maganda lumalabas ang kanyang husay kung paano niya ipaliwanag yung sinasabi dito sa reporter patungkol dito sa flood control miss. Panuorin natin yung galit ni Ate Claire. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Ate Claire, ito ang sinasabi ni Mayor Basti. Parang mali ata yung pagkakaintindi mo. Ito. Napakagandang paliwanag dito ni Mayor Basti, Ate Claire. Self-destruction.
Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Yes. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Yes. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon? Hindi mo na G ang ibig sabihin niya. Hindi mo na G, kaya yun ang sagot mo. Kaya nga dito po mga kababayan, kailangan mo talaga na pag hindi mo sigurado yung buong kwento, huwag mo lang kumbaga pick upin yung isang press na hindi mo man malaman yung buong kwento, bakit niya nasabi yon. Diyan ka nagkamali. Ito, Ate Claire. Ito. Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Yon ang point ni Mayor Baste. Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Ang problema kasi ni Marcos ay tinuturo niya, pinaimbestigahan niya dahil nagtuturo siya ng iba. Kaya ang paliwanag ni Baste na pag ikaw ang executive, chief executive ka, hindi mo pwedeng sisihin kung anong nangyari sa loob ng administrasyon mo dahil ikaw mismo ang executive. Pagpalpak ang administrasyon mo, wala kang pwedeng turuin dyan na siya ay may kasalanan dahil ikaw mismo ang hipe sa ekutibo. Dito natin makita mga kababayan, ito abogado ito si Ate Claire. Ito si Baste, hindi ko lang alam kung anong profesyon ito ni Baste. Pero bilang siya ay isang mayor, alam niya kung anong function as an executive. Because Mayor Baste is a local, is a city executive. Mayroon din, malawak lang yung sa presidente. Pero ang function niya, parihas lang. Ay, nako, at dito lang po natatapos ang ating vlog. Ito po si Rene Bay. Salamat.